Hello mga ka-real, so ito na, tuturo ko sa inyo yung paano yung paglagay ng ad tax info niyo, okay? So, tayo as content creator ay kumikita, so importante po na magbayad tayo ng tax. So, dito po, malalagay yan, nakakalagay yan sa payout ninyo yung ad tax info. So, ibig sabihin, kailangan nyong i-update o lagyan ng tax info ang inyong mga payout account. Nakukuha po yung TIN number sa mga BIR kung saan po kayo nakatira, okay? Importante po yan. Mabilis lang po makakuha ng tax or ng TIN number. Okay, so simulan na natin kung saan mo mahanap ang inyong ad tax info. So una po, buksan niyo yung professional dashboard niyo. Ayan, so hanapin niyo lang yung payout. Okay, so pag nakuha niyo na yung payout, nakita niyo na, ito naman yung makikita niyo. Payout settings sa taas nakalagay. Kung napansin niyo, add your tax info to get paid. Okay, to receive your earnings and your tax info now. Add tax info. So kailangan niyo po yung i-fill up kasi nakalagay dito tax info na naka-notif, to receive your earnings, add your tax info now. So, importante po talaga na malagyan natin ng tax info ang inyong mga payout account. So, paano yan? I-click nyo lang po itong add tax info at ito yung lumalabas. And ito na yung lalabas. So, tax information, get started. Answer the question below to determine what tax information we need from you. Okay, so itong lahat nasa baba ay kailangan nyo fill upan. Ito guys, ito ang pinakamaselan sa lahat. Kasi marami po content creator, ang ginawa nila ay business. Kagaya itong una, what is your tax clarification? So, kung ikaw, content creator, dapat ang ilagay nyo po ay individual. Huwag na kayo maglagay ng business. Kasi pag business ang ilagay nyo dyan, ang dami pong hihingiin sa inyong permit. Okay? So, what is your tax clarification? Individual. Again ha, individual dapat ang i-click nyo. Kagaya dito, naka-set up na yan. Again guys, itong sa akin ay updating na lang kasi update. Nag-update kasi si Meta, kaya ganyan yung meron na siyang nakalagay. Okay? So, sa inyo dapat individual yan ha. Okay? And then, yung pangalawa, are you a US citizen? O, kung ikaw ay wala sa US, no ang ilalagay mo. Okay? Kagaya sa akin, no ang nilagay ko dyan. Kasi nga, nasa Philippines naman tayo. So, pag next naman po, lalabas, pag nilagay niyo yung no, are you acting as intermediary agent or other person? So, parang hindi ikaw yung may-ari ng account, parang representative ka, parang ganun. So, since sa'yo naman yan, at mas maganda na sa'yo, ikaw na mismo yan, para wala na maraming hingin pa. So, ang ilagay niyo po ay no. Okay? Kasi sa'yo naman yung account na yan. And then, after nyan, ang next ninyo ay itong, i-click nyo to sa baba na next. Okay? So, pag na-click nyo na, ito naman yung lalabas ulit. Yung enter name and taxpayer identification number or TIN number. Okay? Ito sinabi ko sa inyo na makukuha po yan sa BIR kung saan kayo nakalugar o saan kayo malapit. Okay? So, dito sa TIN number, complete name, kagaya sa akin, nilagay complete name. Yung country mo, select country, syempre, nasa Philippines ako, yan ilalagay ko. And then, yung I have a non-US TIN, dapat i-click nyo yan kasi wala naman tayo sa Philippines. Yung wala sa Philippines ha, pero pag nasa ibang bansa kayo, i-click nyo yan. Ay, di nyo, ano yan, i-click yan. So, okay, nandito na yung TIN number ko. Yan, nakalagay dyan. Tinakpan ko lang yung mga details ko, okay? And then, pag-click nyo yan dyan sa baba, ito po yung lalabas. Enter your address, okay? Yung complete address mo, guys. Kasi tandaan nyo ha, nagpapadala ng letter si Meta sa bahay nyo. Kung ano yung address na nilagay nyo dyan, yan po ay papadalhan kayo ng tax form, okay? So, ito yung address ko, dapat kumpleto yan. And then, pag nakumpleto na yan, lagay nyo lang, click nyo lang yung next. At ito yung add your mailing address kasi nga, sabi ko kanina, papadalhan kayo ni Meta ng letter, dyan po niya ilalagay, okay? So, nilagay ko dito, same as permanent address, kasi permanent address ko naman talaga yan. Okay? So, next, after ng next, ito naman ang lalagay, claim of tax treaty benefits, okay? Ngayon, dito po, sa country of tax residence, importante yan, lagay nyo kung saan bansa kayo. So, sa akin, lagay ko Philippines. Okay? And then, makalagay yan, ito, tandaan nyo guys ha, pag once na nilagay nyo yung bansa mo dyan, dito, itong green na ito nakalagay, lalabas yan yung details kung pwede kang kumita kay Meta. Kasi may ibang bansa na pag nilagay mo dyan, not eligible ang nakalagay. Ito, since Philippines ang nilagay ko, ang nakalagay po dito, naka-green, you are eligible for the treaty benefits. Okay? Tapos ka na, ang next mo gagawin ay click mo lang itong next. And then, tax information, ito na yung lalabas, contact us to continue. I-click nyo lang yung I consent to provide electronic signature for the information provided as per IRS for Form W8B. Okay, so click nyo lang yan, then pag scroll nyo lang pababa, ito yung lalabas sa baba. Importante ito guys ha, kasi yung iba na overlook nila, hindi nila lalagyan, kaya talagang mauulit, okay? So dito, i-click nyo yung I certify that I have capacity to sign for the person identified in the line 1 of this form, okay? So, check nyo, and then ilagay nyo dito sa signature yung complete name ninyo. Kagaya sa akin, nilagay ko yan, okay? And then, yung date, automatic na lalabas dito kung kailan mo to na i-fill up. Napaka-importante nito. Okay, so pag natapos na yan, guys, huwag nyo kalimutan ha, kasi ano to, yung signature natin to through
sign, check, and then typing complete details ng name mo, okay? And then, pag natapos mo na yan, next, at ito na yung lalabas. Review and submit. Review your tax form below. If everything is correct, submit your tax form. Anything needs to be changed, select make changes. Kung sa tingin mo ay okay na ito lahat, yung sa form mo ng W8BEN, ay i-click nyo na yung sa baba na sign here. Okay, yung sign here, check nyo yan, and then submit form, pinaka-last. Okay, pag submit nyo ng form, ito na yung lalabas. Tax profile. So, United States, huwag kayong magtaka bakit may United States nakalagay dyan. Okay, so, pag ano na yan, o ibig sabihin, na ano na yan, na complete na yan, kasi nakalagay na dito, is your tax information is complete. Okay? So, okay na yan, ganyan din. So, next naman, titingnan nyo, pagbalik nyan, dito sa tax info, ayan, kung nakita nyo, may W8 for royalties at W8 for services. So, lahat yan nakalagay, verified. Kasi nga, na-fill up ko na maayos. Okay? So, yan yung ating paglagay ng tax info. Huwag niyong kalimutan guys, napaka-importante nito. Importante gawin niyo to sa inyong account since kayo ay kumikita na kay Meta or nagpapamonetize kay Meta. Okay? So, kung marami kayong katanungan dito, huwag niyong kalimutan, mag-comment na lang kayo dito at syempre, huwag niyong kalimutan i-share, i-like, at syempre, i-follow na din ako for more tutorials sa Reels monetization. Alright? Yun lang at love.